Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, mga gawain, at mga responsibilidad na naghihintay sa iyo, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad sa panalangin ito nang nagkataon lamang. Dinala ka rito ng Diyos dahil nais niyang ipaalala sa iyo na siya ay nakikinig. Maaaring nagising ka ngayong umaga na may mabigat na dinadala sa iyong puso. Maaaring may mga problemang hindi mo masabi sa iba. Maaaring may sakit kang pinagdaraanan, mga alalahanin tungkol sa iyong pamilya o mga laban na tila ikaw lamang ang nakakaalam. At sa katahimikan ng iyong isip, maaaring napatanong ka, Panginoon, naririnig mo pa ba ang aking panalangin? Nakikita mo pa ba ang aking mga luha? Pakinggan mo ito ng malinaw. Inibig ko ang Panginoon sapagkat dininig niya ang aking tinig at aking mga pagsusumamo. Inilapit niya sa akin ang kanyang pandinig, kaya tatawag ako sa kanya habang ako'y nabubuhay. Ang makapangyarihang katotohanan ito mula sa awit 116 verse 1-2 ay nagpapaalala na ang Diyos ay hindi kailanman bingi sa iyong mga panalangin. Naririnig niya ang bawat buntong hininga. Nakikita niya ang bawat luha at alam niya ang bawat pangangailangan bago mo pa ito sabihin. Ngayong umaga, nais niyang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Habang ang iba ay maaaring hindi nakakaunawa sa iyong pinagdaraanan, ang Diyos ay ganap na nakakaalam ng laman ng iyong puso. At higit pa roon, siya ay kumikilos para sa iyong kabutihan. Nais din niyang ibuhos sa iyo ang kanyang kagalingan. Kung ikaw ay may karamdaman, may pagod sa katawan, o may sugat sa puso na matagal nang dinadala, may kapangyarihan siyang magpagaling. Siya ang dakilang manggagamot na nagbibigay ng bagong lakas sa mga nanghihina. Nais ka rin niyang protektahan sa buong araw na ito. Habang ikaw ay lumalakad, nagtatrabaho, nag-aaral, o humaharap sa iba't ibang sitwasyon, ang kanyang kamay ay nakapatong sa iyo. Siya ang iyong kalasag laban sa anumang panganib at ang iyong kanlungan sa oras ng pangangailangan. At sa bawat laban na iyong kakaharapin, nais kanyang dalhin sa tagumpay. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan sa bawat desisyon, lakas sa bawat pagsubok, at pabor sa bawat pagkakataong darating sa iyong buhay. Kasama ng lahat ng ito ay ang kanyang mga pagpapala. Mga pagpapalang magpapatunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at mabuti sa mga tumatawag sa kanya ng may pananampalataya. Ang awit 116:1-2 ay nagpapaalala na may Diyos na nakikinig, may Diyos na nagmamalasakit, may Diyos na handang sumagot sa panalangin ng kanyang mga anak. At ngayong umaga, nais niyang marinig muli ang iyong tinig habang lumalapit ka sa kanya ng may pagtitiwala. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay nakikinig sa iyong panalangin, kung naniniwala ka na kaya kanyang pagalingin, protektahan, at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Dito, sama-sama tayong nagsisimula ng bawat umaga sa presensya ng Diyos. Inilalapit sa Kanya ang ating mga pangangailangan at nagtitiwala sa Kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay, at pagpapala. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay nakikinig pa rin, sumasagot pa rin, nagpapagaling pa rin, at nagbubuhos pa rin ng Kanyang biyaya sa Kanyang mga anak. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso, isuko mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga alalahanin at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng Kanyang kapayapaan, kagalingan, proteksyon, tagumpay, at pagpapala. Ngayon tayo'y manalangin. Panginoon, lumalapit kami sa iyo nang may pagpapakumbaba at may buong pagtitiwala sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay, ang may likha ng aming katawan, isip at espiritu. Walang sakit, kahinaan, o anumang karamdaman ang makapangyayari laban sa iyong kapangyarihan. Kaya ngayon, itinataas namin ang aming tinig
at ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, pagalingin mo ang aming katawan at alisin ang anumang sakit at kahinaan sa aming pamilya. Ikaw ang dakilang tagapagpagaling at walang imposible sa iyo. Kung may bahagi man ng aming katawan na nanghihina, nasasaktan o nasisira, hinihiling namin ang iyong makapangyarihang paghipo. Pawiin mo ang bawat kirot, alisin mo ang bawat pamamaga, at ibalik mo ang wastong galaw at lakas ng aming mga katawan. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang bawat selula ng aming katawan ay tumatanggap ng iyong kagalingan. Ang bawat buto ay tumitibay, ang bawat ugat ay nagiging maayos, at ang bawat sistema ng katawan ay bumabalik sa kaayusang nilikha mo. Ang anumang karamdaman, virus, impeksyon, o karahasan ng sakit ay walang kapangyarihan laban sa iyong banal na presensya. Sa iyong utos, umaalis ang karamdaman at napapalitan ng kagalingan at lakas. Panginoon, bigyan mo rin kami ng malinaw na isip. Alisin mo ang pag-aalala, takot at stress na nagbubulag sa aming pag-iisip at nagpapabigat sa aming damdamin. Kung may mga kaisipan na puno ng pangamba o kalituhan, hinahawi namin ang mga ito sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Pinupuno mo ang aming pag-iisip ng liwanag. Ang aming isipan ay nagiging maayos, payapa, at nakatuon sa iyong kabutihan. Ang anumang espiritu ng pagkabalisa, depresyon, pagod ng isip, at kalituhan ay walang puwang sa aming buhay. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing kami ay mahina o walang pag-asa. Panginoon, puspusin mo ang aming espiritu ng iyong presensya. Kapag ang iyong presensya ay nasa amin, ang aming espiritu ay nagiging matatag at matapang. Ang aming pananampalataya ay tumitibay at ang aming pag-asa ay nagiging buhay na buhay. Hayaan mong ang iyong Espiritu Santo ang pumuno sa aming tahanan tulad ng sariwang hangin na nagbibigay buhay. Ang iyong presensya ang magdala ng panibagong lakas sa aming espiritu. Kapag kami ay nanghihina, ikaw ang magpapaalala na hindi kami nag-iisa. Kapag kami ay pagod na sa laban ng buhay, ikaw ang magbibigay sa amin ng bagong lakas upang magpatuloy. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritual na pag-atake na naglalayong pahinain ang aming pananampalataya. Anumang plano ng kadiliman na naglalayong magdala ng sakit, kahinaan, o pagkasira sa aming pamilya ay aming pinawawalang bisa ngayon. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay sakop ng kapangyarihan ng Diyos. Panginoon, ibalik mo ang lakas at sigla ng bawat miyembro ng aming tahanan. Kung may pagod na katawan, punuin mo ito ng bagong enerhiya. Kung may nawalan ng sigla dahil sa hirap ng buhay, ibalik mo ang apoy ng pag-asa sa kanilang puso. Nawa ang aming pamilya ay maging buhay na patotoo ng iyong kapangyarihang magpanumbalik. Pinupuno mo ang aming tahanan ng buhay. Ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang maranasan ang iyong kagalingan. Ang bawat paghinga ay paalala na ikaw ang nagbibigay ng lakas. Panginoon, linisin mo rin ang aming puso at kalooban. Kung may galit na naiipon, alisin mo ito. Kung may inggit o sama ng loob na nakatago sa aming damdamin, palitan mo ito ng kapatawaran at kababaang loob. Sapagkat alam namin na ang pusong malaya sa galit ay mas madaling tumanggap ng iyong kagalingan. Turuan mo kaming bitawan ang mga pasanin ng nakaraan. Turuan mo kaming magpatawad at magtiwala sa iyong pag-aayos ng mga bagay. Kapag ang aming puso ay nalilinis, ang aming espiritu ay nagiging bukas sa iyong kapangyarihang nagpapagaling. Panginoon, hinihiling namin na ang iyong kagalingan ay patuloy na dumaloy sa aming buhay. Naway maranasan namin ang iyong pagpapalakas, hindi lamang sa aming katawan, kundi sa bawat bahagi ng aming pagkatao. Ang aming pamilya ay hindi mananatili sa kahinaan. Sa halip, kami ay lalakad sa lakas na nagmumula sa iyo. Ang aming mga katawan ay magiging malakas. Ang aming mga isip ay magiging malinaw at ang aming espiritu ay magiging matatag sa pananampalataya. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin
na ang bawat tanikala ng karamdaman ay napuputol. Ang bawat anino ng kahinaan ay napapawi. Ang liwanag ng kagalingan ng Diyos ay sumisinag sa aming pamilya. Ang aming tahanan ay nagiging lugar ng pag-unlad. Ang aming buhay ay nagiging patotoo ng iyong kabutihan. At ang aming pananampalataya ay patuloy na lumalalim habang nakikita namin ang iyong kamay na kumikilos sa aming buhay. Panginoon, patuloy mo kaming punuin ng iyong presensya, sapagkat kung nasaan ka, naroon ang buhay, kagalingan, at ganap na pag-unlad. At habang kami ay nananatili sa iyong presensya, alam namin na ang kagalingan na nagmumula sa iyo ay patuloy nakikilos sa aming pamilya at sa aming tahanan. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan ng Diyos para sa iyong katawan, isip at espiritu habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay tumatanggap ng kagalingan at bagong lakas mula sa Diyos." Hayaan itong maging iyong pagpapahayag ng pananampalataya na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos upang pagalingin, palakasin, at panumbalikin ang bawat bahagi ng iyong buhay. Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbabantay, ang Diyos na hindi natutulog, at ang Diyos na walang anumang kapangyarihan ng kadiliman ang makakalampas. Balutin mo ng iyong banal na proteksyon ang aming tahanan at pamilya, Panginoon. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng iyong presensya. Isang lugar na hindi kayang pasukin ng anumang masama. Tulad ng isang matibay na pader, hayaan mong ang iyong kapangyarihan ang pumalibot sa aming bahay at sa bawat miyembro ng aming pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay nasa ilalim ng iyong banal na pag-iingat. Ang bawat pinto at bintana ng aming bahay ay nababalutan ng iyong kapangyarihan. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay napupuno ng iyong liwanag. Anumang espiritu ng panganib, kaguluhan, o kapahamakan ay walang lugar sa aming tahanan sapagkat ikaw ang naghahari dito. Panginoon, ilayo mo kami sa aksidente, karamdaman, at kapahamakan. Ikaw ang aming tagapagtanggol sa bawat sandali ng aming buhay. Kung may mga panganib na hindi namin nakikita, ikaw ang aming bantay. Kung may mga sitwasyong maaaring magdala ng kapahamakan, ikaw ang naglilihis ng aming daan upang kami ay manatiling ligtas. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat plano ng kaaway laban sa aming pamilya. Ang anumang balak ng kadiliman na magdala ng aksidente, karamdaman, o trahedya ay pinawawalang bisa namin ngayon. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay sakop ng kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng proteksyon at kaligtasan. Panginoon, bantayan mo ang aming paglabas at pag-uwi. Kapag kami ay naglalakbay, ikaw ang mag-ingat sa amin. Kapag kami ay nasa aming mga gawain, ikaw ang magbantay sa bawat hakbang namin. Naway ang iyong presensya ang sumama sa amin saan man kami dalhin ng aming mga tungkulin. Kapag kami ay nasa kalsada, ikaw ang magbigay ng kaligtasan. Kapag kami ay nasa aming trabaho o mga gawain, ikaw ang magbigay ng proteksyon laban sa anumang panganib. At kapag kami ay bumabalik sa aming tahanan, hayaan mong maramdaman namin ang iyong kapayapaan at katiyakan na ikaw ang nag-ingat sa amin. Panginoon, alisin mo ang anumang masamang balak o panganib laban sa amin. Kung may mga taong may masamang intensyon, ikaw ang magpigil sa kanilang plano. Kung may mga sitwasyong maaaring magdala ng pinsala sa aming pamilya, ikaw ang magbago ng takbo ng mga pangyayari upang kami ay manatiling ligtas. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang bawat lihim na plano ng kadiliman laban sa aming pamilya ay nabubunyag at nawawalan ng kapangyarihan. Walang sandata na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Ang bawat pagtatangka ng kaaway ay babagsak sapagkat ang Diyos ang aming tagapagtanggol. Panginoon, magpadala ka ng iyong mga anghel upang magbantay sa aming pamilya. Nawa ang iyong mga banal na tagapaglingkod ang magbantay sa aming paligid. Sa bawat lugar na aming puntahan, naway ang iyong mga anghel ang mag-ingat sa amin
laban sa nakikita at hindi nakikitang panganib. Kapag kami ay natutulog, ang iyong mga anghel ang magbantay sa aming tahanan. Kapag kami ay gumagawa ng aming mga gawain, ang iyong mga anghel ang maglakad kasama namin. At kapag kami ay nahaharap sa mga sitwasyong puno ng panganib, ang iyong mga anghel ang magliligtas sa amin. Panginoon, ingatan mo ang aming katawan, isip at espiritu laban sa anumang masama. Ingatan mo ang aming katawan laban sa sakit at pinsala. Ingatan mo ang aming isip laban sa panlilinlang at takot. Ingatan mo ang aming espiritu laban sa anumang pag-atake ng kadiliman. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng takot, pangamba at kaguluhan na nagtatangkang pumasok sa aming pamilya. Ang aming tahanan ay hindi lugar ng takot, kundi lugar ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Panginoon, hayaan mong ang iyong presensya ang patuloy na bumalot sa aming pamilya. Kapag ang iyong presensya ay nasa amin, ang kadiliman ay walang kapangyarihan. Kapag ang iyong liwanag ay sumisinag sa aming tahanan, ang anumang masama ay napapalayas. Pinupuno mo ang aming tahanan ng iyong kapayapaan at seguridad. Ang aming pamilya ay nagiging matatag sapagkat alam namin na ikaw ang aming proteksyon. Ang aming mga puso ay nagiging payapa sapagkat alam namin na walang anumang kapangyarihan ang masigit sa iyo. Panginoon, ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay nasa ilalim ng iyong makapangyarihang pag-iingat. Ang aming buhay ay hindi pinamumunuan ng takot, kundi ng pananampalataya. At sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, ikaw ang aming kalasag at tagapagtanggol. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay ligtas, ang aming pamilya ay protektado, at ang aming buhay ay nababalutan ng kapangyarihan ng Diyos na hindi kailanman matitinag. Kung naniniwala kang ang Diyos, ang iyong tagapagtanggol, at tinatanggap mo ang kanyang proteksyon para sa iyong pamilya, i-type sa mga komento, "Ako ay ligtas sa ilalim ng proteksyon ng Diyos." Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya na ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbabantay sa iyong tahanan. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo at hindi rin kayang agawin ng anumang pagsubok. Kaya ngayon, itinataas namin sa iyo ang aming tahanan at pamilya at hinihiling namin na ang iyong banal na kapayapaan ang maghari sa aming buhay. Panginoon, punuin mo ang aming tahanan ng tunay na kapayapaan. Nawa ang bawat sulok ng aming bahay ay mapuspos ng iyong presensya. Hayaan mong ang aming tahanan ay maging lugar ng pahinga, lugar ng pagkakasundo, at lugar kung saan ang iyong pag-ibig ang nangingibabaw. Kung may kaguluhan man na nagdaan sa aming pamilya, hinihiling namin na ang iyong kapayapaan ang pumalit. Kung may mga salitang nakasakit, pagalingin mo ang aming relasyon. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, turuan mo kaming magpakumbaba at magpatawad. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang anumang espiritu ng kaguluhan, alitan, at hidwaan na nagtatangkang pumasok sa aming tahanan. Ang aming pamilya ay hindi magiging lugar ng galit at pagtatalo. Sa halip, ito ay magiging lugar kung saan ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari. Panginoon, alisin mo ang pagkabalisa at takot sa aming mga puso. May mga sandaling ang aming isipan ay napupuno ng pangamba. Pangamba sa hinaharap, pangamba sa mga pagsubok, at pangamba sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Ngunit ikaw, ang Diyos na nagbibigay ng kapanatagan. Sa iyong presensya, ang aming takot ay napapalitan ng tiwala. Ang aming pag-aalala ay napapalitan ng pananampalataya. Ang aming mga puso ay nagiging panatag sapagkat alam namin na ikaw ang may hawak ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang bawat espiritu ng pagkabalisa at pangamba ay umaalis ngayon. Ang aming mga puso ay pinupuno ng iyong banal na kapayapaan. Ang aming isip ay nagiging payapa at malinaw, at ang aming pananampalataya ay nagiging matatag. Panginoon, turuan mo kaming magpatawad at magkaroon ng pagkakaisa sa aming pamilya.
Alam namin na ang kapayapaan ay hindi lamang nanggagaling sa katahimikan, kundi sa pusong marunong magpatawad. Kung may mga sugat mula sa nakaraan, hinihiling namin na ikaw ang magpagaling sa mga iyon. Tulungan mo kaming bitawan ang galit at sama ng loob. Turuan mo kaming piliin ang pag-ibig kaysa sa paghihiganti. Turuan mo kaming magpakumbaba at unahin ang pagkakasundo kaysa sa pagmamataas. Naway manaig ang pagmamahalan at pag-unawaan sa aming tahanan. Kapag may hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng pusong marunong makinig. Kapag may tensyon o pagod, tulungan mo kaming magpakita ng kabaitan at pasensya. Panginoon, hayaan mong ang aming tahanan ay maging lugar kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay nakakaramdam ng pagtanggap at pag-aaruga. Ang aming mga salita ay maging mga salitang nagbibigay buhay. Ang aming mga kilos ay maging patunay ng iyong pag-ibig. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, pinapalayas namin ang anumang espiritu ng galit, pagkakawatak-watak at hindi pagkakaunawaan. Ang aming pamilya ay pinagbubuklod ng pag-ibig ng Diyos. Panginoon, kapag may mga problema at pagsubok na dumarating sa aming buhay, tulungan mo kaming manatiling kalmado at nagtitiwala sa iyo. Alam namin na ang buhay ay may mga hamon, ngunit alam din namin na ikaw ang aming lakas sa gitna ng mga ito. Kapag kami ay nahaharap sa mga suliranin, paalalahanan mo kami na hindi kami nag-iisa. Ikaw ang Diyos na kasama namin sa bawat laban. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan kahit sa gitna ng bagyo ng buhay. Kapag ang aming isip ay nagsisimulang mag-alala, ipaalala mo sa amin na ikaw ang may kontrol. Kapag ang aming puso ay nagsisimulang manghina, punuin mo kami ng iyong pag-asa. Panginoon, ipadama mo ang kapayapaang nagmumula sa iyong presensya sa aming buhay. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang sandaling katahimikan. Ito ay malalim na katiyakan na ikaw ang namamahala sa aming buhay. Nawa ang iyong kapayapaan ang magbantay sa aming mga puso at isipan. Nawa ang iyong presensya ang maging sandigan ng aming pamilya at nawa ang aming tahanan ay maging patotoo ng iyong kabutihan at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay puno ng kapayapaan. Ang aming mga puso ay payapa. Ang aming pamilya ay nagkakaisa sa pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kapayapaan ng Diyos sa iyong tahanan at pamilya, i-type sa mga komento. Ako ay nababalutan ng kapayapaan ng Diyos. Hayaan itong maging iyong pagpapahayag ng pananampalataya na ang kapayapaang ng Diyos ay naghahari sa iyong buhay. Panginoon, ang karunungang nagmumula sa iyo ay hindi lamang kaalaman ng isip, kundi liwanag na gumagabay sa aming mga desisyon, sa aming mga salita, at sa aming pamumuhay. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyon na aming gagawin. Sa bawat hakbang ng aming buhay, may mga pagpili kaming kailangang gawin. May mga sandali ng pag-aalinlangan, may mga pagkakataon ng kalituhan, at may mga desisyon na maaaring magbago ng direksyon ng aming buhay. Ngunit, alam namin na kapag ikaw ang aming pinanggagalingan ng karunungan, ang aming landas ay nagiging malinaw. Turuan mo kaming maghintay sa iyong gabay bago kami kumilos. Huwag mong hayaang kami ay magpadalos-dalos o magpasyabatay lamang sa emosyon. Sa halip, bigyan mo kami ng puso na handang makinig sa iyo at isip na handang tumanggap ng iyong katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang anumang espiritu ng kalituhan at maling direksyon. Ang aming isip ay hindi mapupuno ng pagdududa, kundi ng kaliwanagan na nagmumula sa Diyos. Ang bawat hakbang ng aming pamilya ay ginagabayan ng karunungan na mula sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming maunawaan ang iyong kalooban sa aming buhay. Hindi namin nais na mamuhay lamang ayon sa aming sariling plano. Nais naming ang aming buhay ay nakahanay sa iyong layunin. Kaya hinihiling namin na buksan mo ang aming pangunawa upang makita namin ang landas na nais mong tahakin namin. Kapag kami ay nalilito sa mga sitwasyon ng buhay,
ikaw ang magbigay sa amin ng malinaw na direksyon. Kapag kami ay nahaharap sa mga pagpili na mahirap gawin, ikaw ang magbigay sa amin ng kapayapaan sa tamang desisyon. At kapag kami ay naglalakad sa landas na iyong itinuro, tulungan mo kaming manatiling matatag at hindi lumihis. Panginoon, naway magkaroon kami ng maingat at matalinong pag-iisip sa lahat ng bagay. Turuan mo kaming mag-isip ng may pag-iingat at may pananagutan. Huwag mong hayaang kami ay malinlang ng mga bagay na mukhang tama, ngunit nagdadala ng kapahamakan. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming isip ay binabago ng katotohanan ng Diyos. Ang anumang panlilinlang ng kaaway na naglalayong iligaw ang aming pag-iisip ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang liwanag ng iyong karunungan ang siyang gumagabay sa amin. Panginoon, turuan mo kaming magsalita ng mga salitang nagbibigay buhay at hindi nakakasakit. Alam namin na ang mga salita ay may kapangyarihang magtayo o magwasak, magbigay pag-asa, o magdulot ng sugat. Kaya hinihiling namin na ang aming mga labi ay maging daluyan ng kabutihan. Kapag kami ay nagsasalita sa aming pamilya, hayaan mong ang aming mga salita ay puno ng pag-ibig. Kapag kami ay nagsasalita sa ibang tao, hayaan mong ang aming mga salita ay maging pagpapala. At kapag kami ay nahaharap sa tensyon o galit, tulungan mo kaming magsalita ng may karunungan at kahinahunan. Panginoon, bigyan mo ang aming pamilya ng tamang pananaw at discernment sa mga hamon ng buhay. Sa mundong puno ng iba't ibang impluwensya at ideya, kailangan namin ang kakayahang makita kung ano ang tama at kung ano ang hindi. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang katotohanan. Bigyan mo kami ng kakayahang makilala ang mga sitwasyong dapat naming lapitan at ang mga bagay na dapat naming iwasan. Kapag may mga pagkakataon na mukhang maganda, ngunit may nakatagong panganib, tulungan mo kaming makilala iyon sa pamamagitan ng iyong karunungan. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang anumang plano ng kadiliman na naglalayong iligaw ang aming pamilya. Ang aming tahanan ay pinamumunuan ng karunungan ng Diyos, hindi ng kalituhan ng mundo. Panginoon, naway gamitin namin ang karunungang galing sa iyo upang magdala ng kabutihan sa iba. Ang iyong karunungan ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi upang maging pagpapala sa aming kapwa. Turuan mo kaming maging maingat sa aming mga kilos at mapagkumbaba sa aming mga desisyon. Nawa ang aming pamumuhay ay maging patotoo na ang karunungan na nagmumula sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan, kabutihan, at katuwiran. Kapag ang aming pamilya ay gumagawa ng mga desisyon, hayaan mong ang iyong karunungan ang manguna. Kapag kami ay nagbibigay ng payo sa iba, hayaan mong ang iyong katotohanan ang lumabas sa aming mga labi. Panginoon, pinupuno mo ang aming isip ng liwanag. Ang aming mga desisyon ay nagiging matatag. Ang aming mga hakbang ay nagiging tiyak. At ang aming buhay ay nagiging patunay ng iyong paggabay. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay lalakad sa karunungan ng Diyos. Ang aming isip ay maliwanag, ang aming puso ay handang makinig, at ang aming mga hakbang ay ginagabayan ng iyong katotohanan. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang karunungan ng Diyos upang gabayan ang iyong buhay at mga desisyon, i-type sa mga komento, "Ako ay ginagabayan ng karunungan ng Diyos." Hayaan itong maging iyong pagpapahayag na ang karunungan ng Diyos ang patuloy na magbibigay liwanag sa iyo. Panginoon, buong puso naming inihahandog sa iyo ang aming pamilya, ang aming mga plano, at ang bawat hakbang ng aming buhay. Panginoon, ikaw ang maging gabay ng aming pamilya sa bawat hakbang. Hindi namin nais na kami ay mamuhay ng hiwalay sa iyong direksyon. Alam namin na kapag kami ay umaasa lamang sa aming sariling pag-unawa, maaari kaming maligaw. Ngunit kapag ikaw ang aming sinusundan, ang aming landas ay nagiging matuwid at ligtas. Sa bawat araw ng aming buhay, turuan mo kaming hanapin ang iyong tinig. Kapag kami ay naglalakad sa landas ng buhay, hayaan mong
ang iyong presensya ang maging ilaw na gumagabay sa aming mga hakbang. Kapag may mga pagkakataon ng pagdududa o kalituhan, paalalahanan mo kami na ikaw ang aming pastol na hindi kailanman nagpapabaya sa iyong mga anak. Panginoon, ituro mo sa amin ang tamang landas na dapat naming tahakin. May mga landas sa mundong ito na tila maganda, ngunit nagdadala ng kapahamakan, kaya hinihiling namin ang iyong banal na paggabay upang makita namin ang daan na tunay na ayon sa iyong kalooban. Kapag may mga oportunidad na lumalapit sa aming buhay, tulungan mo kaming makilala kung alin ang mula sa iyo at alin ang hindi. Kapag may mga pintuang bumubukas sa aming harapan, bigyan mo kami ng karunungan upang malaman kung alin ang dapat naming pasukin. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang anumang espiritu ng panlilinlang at maling direksyon. Anumang plano ng kadiliman na naglalayong iligaw ang aming pamilya ay pinawawalang bisa namin ngayon. Ipinapahayag namin na ang aming mga hakbang ay ginagabayan ng liwanag ng Diyos. Panginoon, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig sa aming mga desisyon. Sa gitna ng maraming boses ng mundo, mga opinyon, payo, at impluwensya, turuan mo kaming makilala ang iyong tinig na puno ng katotohanan at kapayapaan. Kapag ikaw ang nagsasalita sa aming puso, bigyan mo kami ng tapang na sundin ang iyong direksyon. Huwag mong hayaang kami ay matakot o mag-atubiling sumunod. Nawa ang aming pananampalataya ay maging matatag at ang aming pagtitiwala ay manatili sa iyo. Kapag kami ay nahaharap sa mga desisyong mahirap gawin, tulungan mo kaming tumahimik at makinig sa iyong paggabay. Kapag ang aming isip ay puno ng ingay at pag-aalala, punuin mo ito ng iyong kapayapaan upang marinig namin ang iyong malinaw na direksyon. Panginoon, kapag kami ay nalilito, liwanagan mo ang aming isip at puso. May mga sandali sa buhay na ang aming landas ay tila malabo at hindi namin alam kung saan kami tutungo. Ngunit alam namin na ikaw ang Diyos na nagbibigay liwanag sa aming daan. Hayaan mong ang iyong katotohanan ang magbigay linaw sa aming pag-iisip. Ang iyong presensya ang magdala ng katiyakan sa aming puso. At ang iyong espiritu ang magturo sa amin kung paano magpatuloy ng may pananampalataya. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang anumang ulap ng kalituhan ay nawawala. Ang aming isip ay nagiging malinaw. Ang aming puso ay nagiging matatag. At ang aming mga hakbang ay nagiging tiyak sa direksyon na nagmumula sa iyo. Panginoon, akayin mo kami sa mga oportunidad at lugar na naaayon sa iyong plano. Alam namin na may mga pintuan na ikaw lamang ang maaaring magbukas. May mga lugar na ikaw lamang ang maaaring magdala sa amin. Kaya ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming trabaho, at ang bawat direksyon ng aming pamilya. Kapag may mga bagong pagkakataon na dumarating, hayaan mong ang iyong kamay ang magbukas ng tamang pintuan. Kapag may mga landas na hindi para sa amin, hayaan mong ikaw ang magsara ng mga iyon upang kami ay manatiling nasa iyong kalooban. Panginoon, ang aming pamilya ay hindi lamang sumusunod sa direksyon ng mundo. Kami ay sumusunod sa iyong paggabay. Ang aming buhay ay hindi pinamumunuan ng takot, kundi ng pananampalataya na ikaw ang naglalakad sa unahan namin. Pinupuno mo ang aming landas ng iyong liwanag. Ang aming mga hakbang ay nagiging matatag sapagkat alam namin na ikaw ang aming gabay. At habang kami ay patuloy na sumusunod sa iyo, ang aming pamilya ay nagiging patotoo ng iyong katapatan at paggabay. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay ginagabayan ng Diyos. Ang aming mga hakbang ay hindi maliligaw at ang aming landas ay patuloy na ililiwanag ng iyong presensya. Kung naniniwala kang ang Diyos ang gumagabay sa iyong landas at sa iyong pamilya, i-type sa mga komento, "Ako ay ginagabayan ng Diyos sa bawat hakbang ng aking buhay." Hayaan itong maging iyong pagpapahayag na ang Diyos ang patuloy na magtuturo ng tamang landas. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Ang bawat biyaya, bawat pagkakataon, at bawat tagumpay sa aming buhay ay nagmumula sa iyong kabutihan. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming pamilya at tahanan.
Nawa ang aming bahay ay maging lugar kung saan ang iyong kabutihan ay patuloy na nararanasan. Hayaan mong ang aming tahanan ay mapuno ng iyong presensya, ng iyong kapayapaan at ng iyong pabor. Kapag ang iyong pagpapala ay dumadaloy sa aming tahanan, ang aming pamilya ay nagiging matatag, ang aming mga puso ay napupuno ng pag-asa, at ang aming buhay ay nagiging patotoo ng iyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay bukas sa iyong mga biyaya. Ang anumang espiritu ng kakulangan o pagkukulang ay pinawawalang bisa namin ngayon. Ang aming pamilya ay hindi mamumuhay sa takot sa kakulangan sapagkat ikaw ang aming tagapagbigay. Panginoon, pagpalain mo ang aming kabuhayan at mga gawain. Ang bawat trabaho, bawat gawain, at bawat pagsisikap ng aming pamilya ay inilalagay namin sa iyong mga kamay. Naway ang aming paggawa ay maging mabunga at mapagpala. Kapag kami ay nagtatrabaho, hayaan mong ang iyong pabor ang sumama sa amin. Kapag kami ay nagsisikap, hayaan mong ang iyong biyaya ang magbukas ng mga oportunidad. At kapag kami ay nahaharap sa mga hamon sa aming kabuhayan, paalalahanan mo kami na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng sapat. Panginoon, naway maging sapat at higit pa ang aming pangangailangan. Alam namin na ikaw ang Diyos na naglalaan. Hindi mo kami pinababayaan at hindi mo kami iniiwan sa kakulangan. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay tumatanggap ng iyong kasaganaan. Ang aming mga pangangailangan ay natutugunan. Ang aming tahanan ay hindi kukulangin sa anumang mabuting bagay na nagmumula sa iyo. Panginoon, pagpalain mo rin ang aming mga relasyon at pagkakaibigan. Ilayo mo kami sa mga ugnayang nagdadala ng kaguluhan at pagkapagod. Sa halip, ilapit mo sa aming buhay ang mga taong magpapalakas ng aming pananampalataya at magbibigay ng mabuting impluwensya. Hayaan mong ang aming pamilya ay mapalibutan ng mga taong may pusong mapagmahal at may takot sa Diyos. Nawa ang aming mga relasyon ay maging daan ng pagpapalakas, pag-unawa at pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Ang mga biyayang natatanggap namin mula sa iyo ay hindi lamang para sa aming sarili. Nais naming maging instrumento ng iyong kabutihan sa buhay ng iba. Turuan mo kaming magbahagi. Turuan mo kaming tumulong. Turuan mo kaming maging bukas palad sa mga nangangailangan. Nawa ang aming pamilya ay makilala bilang mga taong nagdadala ng liwanag, pag-asa at pag-ibig. Panginoon, naway manatili ang iyong kabutihan at biyaya sa aming tahanan. Ang aming pamilya ay patuloy na lalakad sa iyong pabor. Ang aming buhay ay patuloy na mapupuno ng iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay pinagpala, ang aming pamilya ay pinagpala, at ang aming buhay ay patuloy na tatanggap ng kabutihan na nagmumula sa Diyos. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang pagpapala ng Diyos para sa iyong pamilya at tahanan, i-type sa mga komento, "Ako at ang aking pamilya ay tumatanggap ng pagpapala ng Diyos." Hayaan itong maging iyong pagpapahayag ng pananampalataya na ang kabutihan at biyaya ng Diyos ay patuloy na dadaloy sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Panginoon, bigyan mo kami ng tagumpay sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Kapag ang landas ay nagiging mahirap at ang aming lakas ay tila nauubos, paalalahanan mo kami na ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang nagbibigay ng lakas upang kami ay magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok. Tulungan mo kaming magtagumpay sa aming trabaho, pag-aaral, at mga pangarap. Nawa ang aming pagsisikap ay samahan ng iyong pabor. Kapag kami ay nahaharap sa mga hadlang, bigyan mo kami ng karunungan upang makahanap ng solusyon at lakas ng loob upang magpatuloy. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob at tiyaga upang hindi sumuko. Kapag kami ay pinanghihinaan ng loob, ikaw ang magpapaalala na may layunin ka sa aming buhay. Naway maging matagumpay ang aming pamilya sa mga planong naaayon sa iyong kalooban. Sa tulong mo, maranasan namin ang tagumpay na may kapakumbabaan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat sa muli mong pagsama sa akin sa ating maikling sandali ng panalangin. Naway nadama mo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos habang sabay nating itinataas ang ating sarili sa Kanya. Kung may laman ang iyong puso, pasasalamat man, kahilingan, o paghiling, maaari mo itong i-comment. Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala sa kabutihan ng Panginoon. Walang panalangin maliit sa Kanya. Lahat ay Kanyang pinakikinggan. Kung napagpala ka ng panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ingat ka lagi at naway maging payapa at mabunga ang iyong araw. Pagpalain ka ng Diyos, pati na ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin. God bless you.